At sa wakas mga brothers on the wheels, ngayong episode ay matutunghayan nyo na ang ating walk around review para dito sa bagong modern classic motorcycle na nilabas ng Skygo. Ito nga yung Earl 175 Special Edition. Pero bago tayo magpatuloy sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede nyo pong i-like ang ating episode at mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa ating mga parating na vlogs. Kaya mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go, sa go! At ngayon nga mga brothers ay maiikutan na natin itong bagong motor ng Skygo, the Earl 175 Special Edition. Alam nyo kasi maraming nagtatanong sa atin kung ano daw ang official specs nito. Kaya ito hihimayin na natin dito sa episode na ito. Pero once again, tignan natin yung mga nabago sa kanya. Makikita natin dyan na bagong disenyo ang kanyang upuan. Ang kanyang lighting system mga brothers ay palagay ko may nabago na rin. At balita ko ito naka-digital meter na rin, which is titignan din natin yan mamaya. At ang pinaka main changes sa motorsiklong ito bukod sa kanyang tank design yung kanyang makina. Na ito kagad ang una nating tatalakayin. Kaya tara, tignan natin. No? Sa kanyang cylinder, meron itong saradong 169.7cc. Single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Yes po mga brothers, timing chain na po siya, hindi na po siya push rod. Kaya po mas less ang vibration ngayon. No? Pagdating sa kanyang power, meron itong 12.2 horsepower at 8,500 RPM. At kaya naman itong umarangkada ng 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Compression ratio ng motor 10.5:1, kaya naman ito naka-air cooled lang. Meaning mga brothers, hindi po ganun kasobrang init ang makina, kaya no need na pong lagyan ng liquid cooling. Carburetor pa ang fuel system nito, kaya naman advantage ito pagdating sa pagiging low maintenance. At the same time, may katipiran pa rin naman ito sa gasolina na nag-range ng 35 to 40 km per liter na depende po yan sa inyong patakbo at bigat. Meron po tayo ditong electric starting and kick starting sa ating makina. At meron po itong 5-speed manual transmission mga brothers. Habang meron naman tayong bore and stroke na 62 by 56.2 mm. At meron nga itong 12.5 liters pagdating sa kanyang fuel tank capacity. At tignan nyo naman yung disenyo ngayon ng kanyang fuel tank mga brad, ibang iba na. At nilagyan pa yan ng tank pad ng Skygo, kaya naman hindi na kayo maglalagay. At by the way, matte black finish nga pala itong nire-review natin mga brothers. Dito sa harapan mga brothers, makikita natin ang kanyang rounded or classic retro na headlight. And by the way, naka-LED na po ang kanyang bumbilya alongside sa kanyang turn lights na LED na rin na bullet type ang pagkakadali. Ang ating suspension dito is traditional po na telescopic port at meron pa yung logo dyan ng Skygo sa harap at reflector sa magkabilang gilid. Ang ating front fender dito is matte black finish po at custom made po ang datingan nito dahil maiksi lang po ang kanyang pagkakagawa. Maganda to, lagyan nyo ito ng pinaka engine cover dyan sa baba ng makina para mas may proteksyon ng ating makina at syempre forma na rin. And by the way, naka dual path piston caliper nga pala ang preno nito na may malaking disc rotor. At syempre pa meron tayong 17 inches spoke wheel dito na meron tire size na 90 by 90. At ito po ay mga brothers is naka tube type pa, no? And then pwede nyo pa-convert ngayon yan ng tubeless dahil nagko-convert na po sila kahit nakarayos pa ang inyong rim. Going dito sa kanyang likod, makikita natin na binago nila yung grab bar, no? Mas komportable po yan hawakan ngayon. And then pwede nyo naman yan alisin, depende sa trip nyo naman yan. Ang ating taillight dito is classic style na rounded, LED na rin po yan. At same din yung approach ng ating turn lights na naka bullet type na pinaiilaw na rin ng LED. Hindi naman po sobrang haba yung fender dito sa likod mga brothers. Tama lang po since isa po itong Cafe Racer, kaya medyo may pagkatiis pogi yung kanyang mga disenyo. Habang meron tayo ritong dual shock na adjustable. Okay, tiyan nyo naman, no? Pwede nyo pong i-adjust yan mga brothers, depende po sa bigat nyo para po mas swabe yung play. Mga brad,
Sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! At meron nga pala tayo ritong straight muffler mga brothers. Naka flat finish po yan na high temp ang kanyang kulay. At meron tayo ritong chrome accent na muffler guard or heat guard. Ang ating preno rito sa likod is mechanical drum brake pa. Habang meron tayo ritong tire size na 110 by 80 at 17 inches wheel max. At napansin ko nga pala may design yung kanyang rayos, no? Parang naka-twisted siya. O, diba? Tingnan nyo naman yan. Napakaangas. Alright mga brothers, pag-usapan natin ang dimension nitong Earl 175 SE ng Skygo. Para sa kanyang dry weight, ito ay tumitimbang ng 106 kg. Okay, at ito pagdating sa kanyang seat height, may tumataas ito ng 790 mm. So mababa lang po siya. Siguro kung mga 5'3 pataas kayo dito, hindi kayo mahihirapan i-manage ang motor na ito. Kung mga 5'2 naman kayo pababa, titingkayad na po kayo dito. Pero sigurado mamamaneho nyo pa rin naman itong motorsiklo. Habang may taas po ang ground clearance nito ng above minimum na tumataas ng 160 mm. Alright, at ayon pa nga sa Skygo, kaya nitong mag top speed ng 95 to 105 kilometers per hour, no? Depende po yan sa bigat nyo. At syempre pa kung gusto nyo i-upgrade itong motor na ito, mas tataas pa ang kanyang top speed kung hinahanap nyo yung top speed sa motor siklong ito. Sa handlebar mga brothers, naka low rise po ang ating manibela dito. Ang isusian natin dito is standard ignition lang naman, pero ang kagandahan, meron po siyang USB charging port para sa ating mga gadgets. Meron po tayo ritong standard na switches dito sa kaliwa, nandiyan ang horn, left and right, patayan po o sindihan ng ating headlight at mismong ating flasher. Naka classic type po ang ating handle grip dito at maganda po o premium po yung kinabit ditong bar and side mirror ng Skygo. Na-adjust po yan kung gusto nyong papasok o palabas. At going naman sa right side, makikita na lang po natin dyan ang kanyang electronic starting, no? Sa gitna mga brothers, nandyan po yung kanyang retro style na meter, pero digital na po yan. Nandyan po yung kanyang RPM, speed meter, odometer, gear indicator, at syempre pa ang ating fuel meter. Nandiyan na rin po ang left and right at ang ating high beam indicator. So yung mga basic lang naman mga brad. Alright, going dito sa kanyang upuan, naka cafe racer seat setup na po ito. Pero ang kagandahan, wala siyang cowling dito sa likod. It means makakapag-angkas pa rin kayo. And naka classic brown po ang upholstery nito at quality po yan yung fan checking. Yung shock niya mga brothers, dito sa demo bikes, hindi pa siya nakabaso. Pero yung mga maa-avail nyo sa market at makikita nyo sa mga kaso ng Skygo, nakadebaso na po yung shock niyan and also adjustable rin, no? Alam nyo mga brad, nung na-test ride ko ito last year sa Cebu, dyan sa planta ng Skygo, na-amaze talaga ako kasi ang laki na ng improvements, especially pagdating sa arangkada. Mas mataas ang power ngayon and also yung torque ng motorsiklo, no? At yun yung napansin ko kagad, mas less yung vibration niya during ng aking ride kasi naka timing chain na yung kanyang makina. At the same time, mas smooth yung cambio, no? Naka-rotary po ang setup ng cambio nito mga brothers. Dagdag bawas po siya na merong 5 speed, no? Pagdating naman sa preno, I guess halos parehas lang sila ng stopping power ng Earl 150 since naka-disc brake sa harap and then drum brake sa likod. Yung agility ng motorsiklo halos same din, no? Pag tumatakbo na, magaang siya. Madelay mo rin siyang mailiko o mabanking-banking sa mga kurbada, no? So hindi kayo pahihirapan ng motorsiklong ito since halos same lang sila ng dimension ng gulong ng Earl 150. Syempre bibigat yan kung lalakihan nyo yung gulong niyan, especially kung magdo-dual sports kayo o kung magka-classic kayo na gulong na sawtooth ang style. Overall, nang na-test ride ko ito, halos same lang din naman yung kanyang riding gesture katulad dito sa Earl 150 since parehas lang naman silang naka-low rise handlebar. Mas iba lang yung feels ng upuan nito kasi mas makapal and then mas cafe racer stance yung lumikod siya, no? Pero sa performance mga brothers, mas angat ngayon ang Earl 175 Special Edition.
Once again mga brothers, para sa mga magtatanong ng presyo, meron itong updated price ngayong taon na 62,800 pesos. Ngayon naman kung gusto nyo i-cash ang motorsiklong ito sa mga kasa ng Skygo, madi-discount yan. So 60,000 sarado na lang po ang kanyang presyo. Kung gusto nyo naman kunin ng terms o hulugan, magda-down payment kayo ng 3,000 pesos at for 3 years meron kayong monthly na 3,021 pesos. And then meron silang rebate na 200 peso. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang ating walk around review para sa motorsiklong ito, and hopefully ma-full review natin yan at magpahiram ang Skygo sa atin ng unit para malaman talaga natin ang kanyang full performance. At ngayon mga brothers, maraming salamat sa pagsama nyo hanggang sa huli ng ating vlog. Ako po si Art. Ride safe and cheers!